Hello and welcome back to my channel. Si Lorelly po uli ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay paanong muling magtitiwala pagkatapos ng isang pagtataksil. Isa sa pinakamabigat na sakit na pwedeng maranasan sa isang relasyon ay ang pagtataksil. Kapag nalaman mong niloko ka ng taong pinakamamahal mo, parang gumuho ang buong mundo. Maraming tanong, maaari ba bang magtiwala ulit? Posible pa bang ayusin ang nasirang relasyon? Bumalik pa kaya ang pagmamahal ko sa kanya? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang rebuilding trust after infidelity, mula sa sakit ng pagtataksil hanggang sa posibilidad ng paghihilom at muling pagtitiwala. At syempre, titingnan natin ito sa konteksto ng kulturang Pilipino. Una, the aftermath. Kapag nabunyag ang lihim. Kapag nalaman ang pagtataksil, automatic ang shockwave. May halong galit, sakit at kahihiyan. Sa kulturang Pilipino, may stigma dahil mahalaga ang imahe ng pamilya at respeto ng komunidad. Kaya ang unang hakbang na pwede ninyong gawin ay communication without distraction. Kung may pag-uusap, iwasan ang sigawan, insultuhan, at physical violence. Hindi madaling gawin, pero mahalaga ito kung may pag-asa pang ayusin ang relasyon. Ikalawa, laying the new foundation, accountability at empathy. Ang nagtaksil dapat malinaw na umako ng buong responsibilidad. Walang palusot, walang sisihan. Kailangan ng genuine remorse at pagpapakita na handang ayusin ang mali. Samantala, ang nasaktan ay dapat mabigyan ng espasyo para ilabas ang lahat ng nararamdaman. Hindi dapat minamaliit ang sakit dahil ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi na ito basta-basta nabubuo. Mahalaga rin ang truth-telling. Masakit man marinig, kailangang ilahad ang buong katotohanan. Dahil ang lihim na hindi sinasabi ngayon, bukas magiging mas malaking pasabog. Ikatlo, rebuilding brick by brick. Mga praktikal na hakbang, paano nga ba muling bumuo ng tiwala? Una, transparency. Buksan ng phone, calendar at schedule kung kinakailangan. Hindi ito kontrol, kundi paraan ng pagbabalik ng tiwala. Ikalawa, professional help. Sa Pilipinas, minsan nahihiya ang mag-partner mag-seek ng counseling. Pero malaking tulong ang mga therapist lalo na sa ganitong kaso. Pangatlo, bagong boundaries. Kailangang mag-set ng malinaw na rules. Paano dapat makipag-usap, paano harapin ang temptations, at paano magpapakita ng honesty sa lahat ng oras. Pang-apat, navigating the emotional minefield. Long-term healing. Ang healing ay hindi sprint. Isa itong marathon. Hindi pwedeng bukas okay na kaagad. Kailangan dyan, una, patience at forgiveness. Hindi instant ang pagpapatawad. Proseso ito, tandaan nyo. Pangalawa, triggers and setbacks. Normal na may mga moment na babalik ang sakit. Mahalagang may open communication tuwing mangyayari ito. Pangatlo, reestablishing intimacy. Mahirap ibalik ang closeness, pero sa tamang oras, unti-unti itong mabubuong muli, emotionally at physically. Panglima, beyond the betrayal. Isang mas matatag na kinabukasan. Kung parehong committed ang mag-partner, posible na ang pagtataksil ay maging turning point para sa mas matatag na relasyon. Kaya kailangan ninyo ang shared commitment
dapat parehong may effort araw-araw. Another thing is yung redefining your trust. Hindi na ito katulad ng dati, pero pwede itong maging mas matibay dahil nakabatay na ito sa honesty at renewed commitment. Isa pa, yung lessons learned. Minsan, ang sakit na ito ang nagtuturo ng pinakamahalagang aral sa relasyon, na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang pakiramdam, kundi desisyon at yung aksyon ninyo araw-araw. Ang pagtataksil ay isa sa pinakamalaking sugat sa relasyon. Pero tandaan, hindi lahat ng sugat ay nangangahulugang katapusan na. Minsan, nagiging pagkakataon ito para matutunan ang mas malalim na pagmamahal, mas malakas na commitment at mas matatag na pagtitiwala. Pero kung hindi na kaya, tandaan din na self-love is also an option. Ang pagpili sa sarili ay hindi selfishness, ito ay healing. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo na at pakishare mo na rin. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Maraming salamat pong muli.